Lusot agad sa House Committee on Appropriations ang halos 20 bilyong pisong panukalang 2017 budget ng tanggapan ng Pangulo. Malaki rin ang ilalaang pondo para sa gaganaping ASEAN Summit dito sa Pilipinas. May news to go si Dano Tingkungko. Walang kahirap-hirap na lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the President at ng Office of the Vice President para sa taong 2017. 9 na minuto lang ay tinagal ng presentation para sa panukalang halos 20 billion pesos na budget ng Office of the President. Tumaas ito ng 607% kumpara noon sa 2.8 billion pesos na budget noong 2016. Sa 19.990 billion pesos na budget sa 2017, 15.4 billion pesos ang ilalaan daw para sa gaganaping ASEAN Summit sa susunod na taon. Habang 2 billion pesos naman ang ilalaan para sa intelligence funds. Sa 2016 budget ng Office of the President, 2 billion pesos ang inilaan para sa maintenance and other operating expenses. 500 million pesos ang para sa confidential and intelligence funds, 771.7 million pesos ang para sa salaries at 97 million pesos naman ang sa capital outlay. Marami raw gustong tanungin si Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa pondo ng Office of the President. Pero saka na lang daw pag nagsimula na ang House plenary deliberations. There is a tradition dito sa House with respect to the proposed budget of the Office of the President and the Office of the Vice President. There are no more interpellations, and this rule does not extend to the plenary, where the budgets of these two offices can be subject to interpellation or questions. So this morning, we have liberated the two offices from interpellations because of that tradition. Dati nang sinabi ni Budget Secretary Benjamin Diokno na wala namang magiging issue sa paglobong ito ng budget. I can characterize it as saying that we're putting our money where our mouth is. It is a transparent budget. For the next 6 years, we'll have a deficit of 3% to GDP deficit. I think that will allow us to address the backlogs in public infrastructure and the needs of the Filipino people for higher spending for education and health and social welfare, and also to address the requirements of the President to pursue peace and order and anti-drug policy in the Philippines. Samantala, mabilis ding nakalusot sa komite ang 2017 budget para sa Office of the Vice President. 3 minuto lang sumalang ang OVP at hindi na pinresenta ang panukalang budget nitong 428.618 million pesos na budget. Mas mababa ang pondong ito kumpara noong 2016 na umabot noon sa 503.829 million pesos. Bumaba raw ito dahil mas mababa na ang buwanang renta para sa bagong opisina ng Vice Presidente sa Quezon City Reception House. Dano Tingkungko, GMA News.